Kapith phenomenon, bakit sila tinatawag na next Kimmerl ng bagong henerasyon? Disclaimer. Ang video na ito ay personal na opinyon lamang para sa Buzz Pinas, layunin nitong magbahagi ng obserbasyon, kilig, at analysis base sa mga eksena at reaksyon ng manunood sa loob ng PBB, hindi ito opisyal na pahayag ng anumang management o housemate. Isang malalim at kilig-filled na personal commentary tungkol sa Caprice at Heath o mas kilala bilang Cap Heath, bakit nga ba sila ikinukumpara sa Kimmerl? Hype lang ba ito o may pinanggagalingan talaga ang kilig ng masa? Aminin natin, bihira na lang ang love team na kayang magpakilig ng sabay-sabay sa Gen Z, Millennials, at kahit sa mga lolo at lola ng bayan, pero heto na naman tayo, hawak ang dibdib, napapangiti mag-isa, dahil sa Cap Heath, Caprice at Heath ng PBB Collab 2.0, at ngayon, may label na agad, The Next Kimmerl ng bagong henerasyon. Malaking titulo yan, hindi biro ang ikumpara sa Kim Chiu at Gerald Anderson na nagmarka ng isang dekada ng kilig, teleserye, pelikula, at cultural impact, kaya ang tanong, hype lang ba ito? O may something talaga sa Cap Heath na hindi natin pwedeng i-ignore? Unang-una, natural ang kilig, hindi pilit, hindi scripted ang mga tinginan, ang awkward na tawanan, ang biglang hina ng boses kapag magkausap sila, ramdam mo yung totoo, at sa panahon ngayon, sobrang allergic na ng audience sa pilit, kaya kapag may nakita silang genuine, kahit simpleng pancake moment lang o dance showdown, sumasabog ang comment section. Makikita mo sa mga reactions ng tao, hindi lang, ay cute sila, kundi, kilig overload. Di na naman kami pinatulog, kilig to the bones. Apat na po na ako pero kinikilig pa rin. Ibig sabihin nito, hindi lang ito teenage fantasy, may emotional recall, parang naaalala ng tao yung unang kilig nila, yung panahong simple lang, walang label pero sobrang saya. Dito pumapasok yung Kimmerl comparison, noon, Kim at Gerald ay simbolo ng first love energy, parehong may innocence, parehong may kaba, parehong hindi agresibo sa kilig, ganun din ang Cap Heath, hindi sila yung todo landian, sila yung tingin muna, ngiti, tahimik na suporta, mas lalong nakakakilig dahil hindi nila sinasabi lahat, pero nararamdaman mo. Si Caprice, kitang-kita yung vulnerability, kapag kabado siya, tatawagan niya si Heath, parang coping mechanism na niya yun, at bilang viewer, doon ka mahuhulog, kasi may tiwala, hindi man sabihin direkta, pero may comfort, at si Heath naman, unti-unting lumalakas ang loob, hindi siya yung tipong biglang sweet, gradual, organic, parang slow burn romance na gustong-gusto ng audience ngayon. Napansin din ng marami yung maliliit na detalye, yung napansin ni Heath na umikli ang buhok ni Caprice, sa totoo lang, maliit na bagay yan, pero sa mundo ng kilig, malaking bagay yan, ibig sabihin, attentive, present, hindi basta-basta, kaya may mga comment na alam because. At doon lalong lumalalim ang delusyon kilig ng bayan. Isa pang factor kung bakit malakas ang Cap Heath, timing, pagod na ang audience sa toxic love teams, sa agawan, sa puro selusan, gusto nila ng safe kilig, yung tipong pwede mong i-ship ng walang guilt, walang bash, Cap Heath feels safe, parang comfort couple, kaya kahit may Ashrave, Lelquan, at iba pang duo, may sarili silang lane. Makikita mo rin sa comments na handa ang tao mag-invest, may nagsabi na kapag nagka-movie, teleserye, o kanta sila, susuportahan niya talaga, hindi na puro K-pop idols ang gastos, that's big, ibig sabihin, may market trust, may nakikitang future ang audience sa tandem na to beyond PBB. Pero bilang personal commentary, kailangan din nating maging grounded, ang Kimmerl ay hindi lang kilig, pinanday sila ng projects, struggles, at panahon, ang Cap Heath ay nasa simula pa lang, at minsan, delikado ang sobrang taas na expectation, baka masyadong mabigat ang pressure kung agad-agad nating ipapasan sa kanila ang label na, next. Ang mas healthy na tingin dito ay ganito, Cap Heath is not trying to replace Kimmerl, Cap Heath is creating their own story, sariling version ng kilig na akma sa bagong henerasyon, mas tahimik, mas subtle, mas emotion-based, at kung doon sila dadalhin ng panahon sa mas malalaking projects, bonus na lang yun. Sa ngayon, hayaan muna natin silang maging kung ano sila sa loob ng PBB, hayaan ang kilig na kusang lumago, kasi minsan, ang pinakamatibay na love team ay yung hindi minamadali, hindi pinipilit, at hindi ginagawa ng script ng audience. At kayo, sa lahat ng nanonood at kinikilig ngayon, sa tingin nyo ba, ang Cap Heath ay hype lang ng sandali? O isa na naman itong love team na sisimulan natin sa loob ng PBB, pero dadalhin natin hanggang labas, hanggang totoong mundo? Comment nyo lang. Ito ang Buzz Pinas, kung saan ang kilig ay hindi lang chismis, kundi kwento ng damdamin.